araw ng Disyembre. Naglalakbay ang mga tabo sa Ilog Pasig patungong Laguna. Kuusap sa kubyerta ang mga pasahero. Kapitan, bakit hindi pa tutuloy yung kami? Ang pinagtatalunan ng mga sakay ang pagtutuwid sa palikulikong ayos ng ilog ay biglang nagsalita si Simon. Ang una sa'yo napakatuloy. Umukay ng kanal sa Manila, magbukas ng bagong ilog at tabunan ng ilog Pasig. Pwes, Subira, gamitin ng mga bilanggo at tiyak upang walang perang gugugulin. Kung hindi sasapat, ang taong bayan sa pilitang pagmamain. Sa ganoong paraan, nayari ang malalaking piramide sa Ehipto, ang lawang Moenis, at ang Coliseo ng Roma. Ngunit maaaring mabunga yan ang mga Pilipinas. Nagpalsa na ba kahit minsan ng bayang Ehipto? Pero hindi na kayo kaharap ng mga taga-Ehipto. Ang mga pulong ito hindi na muling maghihimagsik. At kayo, Padre Salvi, anong silbi niyong mga praile kung maghihimagsik ang bayan? At huwag kayo magsasabi ng mga pangakatwirang pawang katunggakan. Silisan na pa ako ng utang na loob at talakayan pa ang mga bagay na ito sa vapor pa naman. Pilitin ng lahat ng bahay magkatabi at madalagan ng mga pato at ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng pahinitahin sa susong maliliit at magpakain ng sa mga lawa. Pero dun sa studio, kung lahat ay mag-aalaga ng mga pato, darami ang mga pato. Mabuti pa'y matapunan na ang lawa isa magkaroon ng maraming nakakailing paano. Tiyak kung hindi maisa sa katuparan ang Akademya ng Wikang Kastila. Parang po ako kasi hintay na lang po namin ang dalawang kabahay. Bumalik si Simon sa umpukan sa kubyerta. Dumating din si Padre Florentino. Kasalukuyan nag-uusap sina Padre Sevilla, Padre Irene, Padre Camora, Ben Saip at ang kapitan ng bapor. Marami na ako nakita mga At ikinuwento ni Padre Florentino ang alamat. Noong araw, may estudyanteng nangakong papakasuhan ng dalagang kababayan at pagkatapos ay nalimutan ang pangako. Naghintay ang babae ng maraming taon hanggang bumukas ang kanyang kabataan. Isang araw, nabalitaan niya ang kanyang hinihintay arsobispo na pala sa Maynila. Nang damit lalaki ng dalaga, lumigit sa ilog hanggang makarating sa nobyo at hiningi ang katuparan ng pangako nito. Ipagpalagay mo na lamang na nung piso na iyon ay natalo sa sugal o kaya na may nahulog sa tubig at tinakman ng buhaya.
Naaantala ang pagdating ni Basilio sa San Diego nang harangin ng Guardia Civil ang karawahing sinasakyan niya. Nagkataong maiwan ng kutsero ang sedula nito, kaya't kinulata ito ng Guardia Civil. Marami walang mga advantage doon. Kung meron, hindi na sila nakukuha ng matagal. Kahit sa pangungulata. Habang naglalakbay, hinahinto ng mga Guardia Civil ang kutsero dahil walang ilaw ang karwahe. Bawal iyon sa batas. Nakiusap ang kutsero ngunit hindi siya pinagbigyan. Ipipihit siya sa bilangguan. Nakauwi si Basilio sa bahay na kanyang tinutuluyan. Bahay iyon ni Kapitan Tiago na tinitirhan ng kanyang katiwala. Ibinalita sa kanya ng katiwala ang pagkakadakip kay Kabel Santales. Dahil sa balitang iyon ay nawalan siya ng ganang kumain. Ginising si Basilio nung ripeke ng kampana para sa misa ni God. Palihim siyang nanaog ng bahay at tumungo sa gubat na kinaiimlayan ng kanyang ina. Nasa paanan ito ng malaking puno ng balete. Habang nasa puntod, naalala ni Basilio ang kanyang mga napagdaan ang hirap ng mga nagdaang panahon. Nang mamatay ang kanyang ina, sinisan niya ang San Diego upang magpaalila at makapag-aral sa Maynila. Ngunit maraming beses siyang nabigo. Mabuti na lamang at tatagpuan niya si Kapitan Tiago na taga San Diego rin. Kinuha siyang utusan at pinayagang makapag-aral sa San Juan de Letran. Sa kabila ng pangalipusta ng ibang tao sa kanyang payak na pananamit, nagtapos siyang may markang Sobrera Celeste at mga medalya. Ilipat siya ni Kapitan Tiago sa Ateneo Municipal kung saan nag-aral siya ng pagkabansilyere at pinuri ng kanyang mga profesor. 2 buwan na lamang, matatapos na niya ang medisina. Mapapakasal na rin niya si June.